Gusto na raw sanang umatras si Julio Servando nang malamang i-hazing sila noong Sabado. Pero pinagbantaan daw siya na lalong mapapahamak kapag ginawa niya yon. Hustisya ang sigaw ngayon ng naghihinagpis niyang pamilya. Mula sa San Juan, nakatutok live si Cara David. Cara. Yes, Mel, wala na raw sasakit pa sa mawalan ng sarili mong anak. At ito ngayon ang pinagdadaan ng kalbaryo ni Aurelio Servando matapos mamatay dahil sa hazing ang kanyang bunsong anak na si Julio. Sa mga larawang ito mula sa kanyang Facebook page at videong kuha ng kanyang mga kaibigan, makikita ang isang masayahin, makulit at palakaibigan na Julio Cesar Servando. Pero naglaho ang mga halakhak sa isang iglap. Kahapon, natagpo ang patay sa isang kondominium sa Maynila si Servando, biktima ng fraternity hazing. While driving to Lasal, I asked again, I called again. Sabi ko, ano ba talaga nangyari? Nung third time, sinabi nila na punta ka na lang dito. Doon na ako nag-breakdown. Alam ko na wala na yun ako. Sophomore student sa kursong Hotel and Restaurant Management sa De La Salle College of St. Benilde, pangarap ni Julio na maging sundalo. Mahilig din daw itong magluto at mag-weightlifting. Noong Sabado, hinatid pa ni Mr. Servando ang kanyang anak sa eskwelahan. May get-together daw kasi silang magkakaklase. Ang hindi niya alam, fraternity hazing pala ang pupuntahan ng anak niya. At yun na ang magiging huli nilang pagkikita. I was surprised. Bago siya bumaba ng kotse, he kissed me. And I always tell him to be careful. Because if anything happens to him, ako ang kawawa. Bawal ang fraternity sa loob ng La Salle Colleges. Ang nag-recruit daw kay Julio, isang fraternity na nakatambay sa mga establishment sa paligid ng kolehiyo. Shock talaga po kami, hindi po kami makapaniwala na out of all the people sa mundo, sa kaibigan pa namin nangyari yun, napakabait po ni Julio. Nakausap ko rin ang kasintahan ni Julio pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Aniya, gusto na raw sana mag-back out ni Julio nang malamang may hazing na magaganap. Pero pinagbantaan daw ng frat members si Julio na lalo siyang mapapahamak kapag nag-quit siya sa kaligitnaan ng initiation. Kaya nung Sabado, sumama siya sa hazing. Madaling araw ng Linggo, natagpo ang patay sa loob ng condo unit si Julio. Paano kayo nakakatulog sa ginawa nyo, no? Siguro balisa kayo araw-araw. Anong klaseng hayop ang nagpanganak sa inyo? May Diyos ang mundo, ang Diyos ang bahala sa inyo. Sisiguraduhin nyo na pagbabayaran nyo yan. Kung hindi man sa inyo, sa anak nyo, o sa anak ng anak nyo. Sa burol ng binata, regular na bumibisita ang ilang high school students ng La Salle. Nais kasi ng pamilya Servando na turuan ng mga estudyante na iwasan ang pagsali sa fraternity. Ito na lang daw ang magagawa nila para di mawalan ng saysay ang pagkamatay ng kanilang anak. Saan kami nagkulang? Ba't kailangan pa siya sumali sa frat? We are so sad about what happened. Sa isang iglap, nawala lahat ang pinakamamahal namin, yung mga plano namin sa kanya. Sa social media, kanya-kanyang paraan ng mga netizen ng pagkondena sa hazing. May mga nagpalit ng kulay itim na profile picture sa Facebook. May mga nag-share din ng break with tradition na mensahe. Make hazing stop naman ang panawagan ng ilan sa Twitter. Mel, bukod kay Julio Servando ay may 3 pang mga neophytes o mga kasama niya sa College of St. Benilde na nasa mga ospital ngayon, sa ICU ngayon ng iba't ibang mga ospital. Wala pang fraternity na talagang umaamin dito sa madugong hazing na ito pero umaasa ang pamilya Servando na kapag nakapagsalita na ang mga neophyte ay magkakaroon ng linaw ang lahat. Mel. Kami po ay nakikiramay sa Servando family. Maraming salamat sa iyo, Cara David.